Reyna siya dito ngayon, Yeah. ha? Kung may isang regret ang Aurora nung MPL Philippines Finals, it was not giving that Yuzong to both Edward and Sanford. And now I think they realized we can actually fight the Yuzong on the side of Team Liquid. So ang answer ng Aurora is the long time standing first pick Prio of the Swiss stage in the wildcard. First pick Yuzong. So siguro ang inisip nila dito, bait natin yung Liquid. Pwersa natin yung Liquid na yung first place nila naka-ready sila to get the Yuzong. Oo nga, no? Ito pala yung multo nila. Nakikita natin ngayon, binibigay na, no? And back siya in the jungle. Alam mo itong Baksha, naalala ko no, nung mga era pa ni Demon kahit na sa JNA, di ba? Parang sila ata nagpauso ng jungle na Baksha. Eh sabi ng Aurora, sige, lapas na natin yung mga alas natin dito, no? Kasi naalala ko, kakwentuhan ko rin yung si Panday nung time na yun, namimili siya ng mga jungler. Mga JNA days, Oo, no? tapos nasa tuktok talaga na listahan si Demon Kite, pre. Talagang sinasabi niya, magaling tong amateur player na to. He feels like very good in terms of mechanics. Can even match Kartizi, gano'n niya. At saka, ito talaga yung rivalry na nabuo natin over time, no? It's Yung pahingahan. Demon Kite and Carl TZ. Naalala ko, season 11, na-interview ko yan si Demon Kite. Ang sagutan nila doon, huwag kang mag-alala. Yung huling trumash talk sa akin, pinagpahinga ko. Ayan na, pahingahan Sino kaya ang 2026. magpapahinga? Tingnan natin. Wala pa naman papahinga dito. Wala pa. Yung matatalo may lower bracket. Huwag naman muna, no? Oo. Yeah, safe pa rin, safe pa rin. Safe pa rin naman, no? So, ito ang match-up, rivalry na tinignan natin sa Pilipinas. Again, kung babalikan natin, nahirapan ang Aurora Gaming Philippines pagdating ng playoffs and grand finals sa Team Liquid Philippines. It was a 0-4 run, and let's see kung magiging dominating ba ang Aurora Gaming facing Team Liquid Philippines in a game number 1 of the knockout stage. Kabang-abang ito. Again, nasabi na nga ni Odin kanina, no, yung resulta na naging grand finals ng MPL Philippines and even yung resulta ng day 1 ng ating Swiss stage ay hindi rin umayon dito sa Aurora. Mabilis na adjustments kagad ang ginawa nila. Kagaya nga na nabanggit ni Midnight. Ito yung maganda sa Aurora, no? Nag-a-adapt sila kung ano man ang sinasabi ng meta. Yeah, I heard an insight before na if you give Aurora Gaming PH some time and they understand how the enemy plays, you will never beat them. And I think malaking factor yung Swiss stage kung bakit malaking advantage ng Team Liquid versus Aurora because there was no data to begin with. Kumbaga meron kang SEA Games, but then the batch came around. So now, Aurora, they have data. They're able to pull off drafts like this na hindi masyado ni-expect ng Team Liquid. And looking at this composition, I think they do have the upper hand aside from the stats that were shown earlier na mataas yung rating ng lineup ng Liquid, na mataas yung counter index sila. But the thing is, if we look into the 1v1 situations, they have the upper hand. Like again, Aurora, Baksha against the the Uranus, Yuzong versus the YSS and the Farsa, even the Granger versus the CC, which by the way, pinili ng Liquid versus the Granger kasi nakita na nila eh. Nakita nila yung Granger kanina and then they decided to go with the fighter gold lane. And historically, pangit ang track record ng CC gold lane versus Granger gold lane. Ay, oo nga pala. I mean, kung range lang ang pag-uusapan. Tsaka, Skypiercer holder din kasi itong Granger. No? Kaya, for Team Liquid, kailangan nilang ingatan itong si Oheb mamaya. Pero parang ang kailangan ata nilang matyagan ngayon ay si Sanford. Medyo nabubuli siya ng very light. Hawakan muna dito sa mga damuhan dahil unang pagong ay pabuhay na rin in a few. Pero sisimulan natin ni JP, folks, from Sanji. Baba kagad ang buhay niyo eh. Magandang balita para sa'yo. Liquid, ha? Insane mid Prio, pero ganda rin ang response ng Aurora Gaming. Meron nila yung pagong. Napatay si Edward. But look at the back siya. Demon Kite is still able to secure the turtle. 1 for an objective exchange for Team Liquid. Focus lang dito ang Aurora Gaming. Well, siguro iniisip nila, sige, ayos lang yan. Mamatay man itong si Edward. At least makakuha tayo ng objective. Yun nga, no, parang lamang na lamang ang gold lane dito. Kailangan ng dumalaw ni JP at matyagan ng galaw ni Doming Kite. Yeah. Kailangan talaga nilang bantayan itong snowball and mid-game power spike ni Doming Kite! Kamuntikan po si Oheb. Okay, kailangan. Wait lang. Doming. Hindi kang pantamaan, ha, si Doming. Si Doming nakatingin, ha? Ini-snipe itong si Oheb. Pero ang nakikita naman natin para sa Team Liquid, no, hindi na nila pinapansin muna. Kumbaga, para siguro tinanggap na ni Oheb na, guys,
pabayaan nyo na muna ako dito. Okay, losing lane na dahil ang laki na nga ng nilalamang sa pokes dito na Yeah. ni ni Doming Kite. Hanap na lang kayo ng lane na pwede nating ipanalo na magkakasama kayo. Yun yung rules of trading. Na kumbaga, kung di natin kaya isolve to, gumawa ka ng mas malaking problema sa Oo. ibang side ng mapa. Oh, yun nga eh. Oh, wait lang. Problema din ata tong Feathered Earth. Kalahati kagad. Itong si Yui, kanina pa natin nakikita si Yui na critical ha. Parang hindi tumutuon yung camera sa kanya na hindi kalahati yung buhay niya dahil sa dami ng pokes din ng Team Liquid sa gitna. Okay to constantly finifreeze ng Aurora yung mid lane para di makadalaw si Carteezy because they have to move past the river, both JP and Sanji, and heavily punishable sila nung Grok. So that means no mid prio for Team Liquid. Even though mas mataas din talaga yung mid prio ng Aurora, it just makes it so harder for Team Liquid to find something else on the side lanes. Kasi again, if you look at the side lane matchups, both lanes win. Oo. For OHEB, kailangan talaga niyang tiisin ito. Umasa na lang sa paparating na dalaw kasi nga naman yung pagong ay nasa may bandang itaas na bahagi na. Pwesto na rin dun si JP. Titingnan uli natin yung top lane. Si OHEB din, pre. Kung sa gitna naman, si Yui lagi natin nakikita ang bawasan. Sa itaas, si OHEB ang nangyayari. Ngayon, hawakan na rin ng Aurora Gaming Black Dragon form. Ay ilalabas na rin dito ni Edward. Oo, Edward. Kung ay nakuha na kagad ng malaya! Pero mamamatay pa ata itong si Owen. Nagamit yung kanyang Vengeance pero hindi magiging sapat. Demon Kai to the rescue! At 5 membro mula sa Aurora Gaming ang nagtungo sa itaas. Yeah, ganda ng response mula kay Light. Napalish ni JP yung overcommitment dito ni Edward with the Yuzong. Pero nandoon yung tech charge onto the two heroes. But Team Liquid, it seems like they didn't care at all about the trade kasi nakakuha ng Torre si Carteezy sa may bandang ibaba. So, honestly, sa perspective ng Team Liquid, worth it. Oo, ayos na ayos lang eh, no? Gantong-ganto rin actually, kung maaalala natin yung unang pagharap ng Aurora at Team Liquid dito sa Swiss. Gantong-ganto rin yung ginawa. Nakakalamang yung Aurora sa early. Tapos ginagawa ni Carteezy, tumitrade lang. Kumukuha ng mga buff ni Demon Kite. At dahil doon ay naipanalo nila. Feeling ko ito ata yung formula na inilalatag ng Team Liquid muli. Yeah, and what I like about this play from Team Liquid is sobrang decisive nung nangyari. Paspon pa lang yung Turtleman, pababa na yung Eason Shin. As in, wala siyang intention na kumontes. Wala yung parang, di baka pwede. Sabi ni Carl, hindi, bahala sila dyan. Libre tong Torre sa baba. Yun yung maganda no sa mga shot calling ni Carteezy. Actually, maski naman sa mga stream nila, naririnig natin kung gaano ka-decisive itong si Carteezy na mag-shot call. Pero parang dito sa may itaas na bahagi, wala na rin silang intensyon na puntahan ito. Yeah. Nahihirapan si Oheb. Na-imagine ko tuloy, parang sa stream ni Oheb, guys, dalawan nyo naman. Alam mo yun, pag nag-i-stream sila, di ba? Ano ba, pag si Carteezy yung good lane, dinadalawan nyo. Yung naalala ko, naka siya nun. Naka-Hayabusa siya nun. Tapos naka-Moscow si Carl, sa kanya lahat ng dalaw. Sabi niya, ba't pag si Carl yung good lane, dalaw kayo ng dalaw? Oh my goodness, ayan na. Nabigyan na yung gitna. Si Sanji ang namatay. Si Doming Kite naman na naging kapalit doon sa naging komosyon. Aurora Gaming. Tingnan mo parang kung babasahin natin yung mapa, parang lamang na lamang ang Aurora pero Team Liquid pa rin ang humahawak no? Yeah. Remember, may scaling factor itong composition ng Team Liquid. They're playing for the late game. And one thing na commendable sa laro nila is sobrang commitment. Sobrang committed ng Team Liquid sa kanilang game style. And now, Demon Kite has to go in, pop the Tortoise Poisons. Pero nandun yung sa preset. Oh, tech charge! Mula kay Light. Tinamaan din si Carteezy. And the wall blocks him. Buti na lang natin siya sa kabilang side. Pero si JP, mababa na kanyang HP. Pero nakuha na ng Aurora Gaming Philippines ang pagong. Hinga muna dito ang TLPH or TL dahil nga sa napakaraming binigay ng Aurora. 2-man tech charge mula dito kay Light at nahirapan na talagang sumilip pa itong TL. Binigay na ni Ion, bumalik na yung kalamangan dito sa Aurora. Yeah. Bahagya lang naman to, 200, 500. Pero sabi ng CL, try kaya natin sa iba pang bahagi. Napasipa na rin. Ngayon, si Light ay to the rescue na. Aabot nga ba siya? Nandun yung flicker. And this time ay naharangan itong si Oheb. Pero makakatakas din naman. Nakakalma muna dito ang TL. Aurora Gaming. Para bang nakikipagpalitan ng mukha sa TL. Sanford! Pinagpapabaril! Doming Kite, harap-harapan, point blank. Rhapsody from the Granger, naging numero yung Uranus ni Sanford. Naistaka na kagad yung piercer dito ni Doming Kite. Wala! Walang piercer! Wala! Oh my goodness. Wow! Inuna niya yung Malefic Roar.
Wait lang. Kasi kailangan nila yung extra damage. Okay, so ito ata yung adjustment on the fly no para dito sa Aurora Gaming. Parang bihira lang tayo nakakita ng mga second item na hindi kinukuha yung Piercer. Yeah. 'Di ba? Kakaiba itong ginagawa ng Aurora Gaming, no? I think it makes sense kasi alam nila yung kalaban nila dito is Team Liquid. And Team Liquid knows when not to fight. And Aurora, maybe they have an idea na parang, hindi, dilalaban niyang Liquid, tatouch tayo niyan. So bumuo ka muna ng mid-game damage output para may pampatay tayo, para mapigilan natin yung power spike ng Team Liquid. Kasi last time na nagtapat sila, Liquid contested the third turtle, and they did the same thing here. Yung unang dalawa, wala silang pake. Third turtle sila lumaban, and ngayon at least may extra damage si Dominguez. So they got 1 kill, they only missed 1 stack, but now he has the Sky Piercer with the benefit of having the damage higher in the earlier parts of the game. Ang ganda nito, no? Kailangan iwasan din ng Team Liquid yung mga baril-baril ni Dominguez. O nga pala, may physical pen na rin ito. So, ngayon, buhay na ang unang Lord. Pero focus pa muna dito si Cartesi na kumuha at humabol. Hindi ko napansin kanina kung sino pa bang lamang pagdating dun sa gold sa ating mga junglers. Pero ang importante dito ay kakalahatiin na ng Aurora ang buhay. Oh! Lord! And si Sanford ay namatay din. Federic mula kay Sanji. Atras muna si Carlito. Jit Kondo mula kay JP. Kulang sila pagdating sa numero. Ang baba na rin ang buhay ni JP dito. Pinagbabaril ni Yue. Oh wow, grabe yung palitan ha. Grabe yung buy time ni JP, yung kasa niya ng double first kill, akala ng Aurora lalaban dito yung Liquid, nag-back off sila. The punish was there from Aurora. Si Light ginamit niya kagad yung tech charge kasi alam nilang walang purify yung Uranus. But again, this buy time from Team Liquid is giving the YSS so much. And now, you have no tech charge. The purify is gonna come up. And Team Liquid is still in the Lord Pit. Oo, kumpleto na mga spells dito ha. Tingnan natin, si Sanford ang hahawak. Nagamit kagad yung Consecration para lang mas malakas ang kanyang loob na hawakan itong Lord na ito. Yung wave dun sa may bandang itaas ay maaaring puntahan muna ni Cartesi at i-buy time lang ito. Tino mo naman yung poke spray. Napaka-hapdi, kalahati kagad yung dalawa sa middle. Kapanahin lang ata ni Curl yung top lane. Okay, pinana niya lang. So push lang. Okay, hindi siya nagpakita. Okay, hindi ata alam ha. Sanford ngayon. Bibi! Harapan din, napasipa na. Fed Earth Strike mula dito kay Sandy. Siya ba pupuntahan? Umatas muna dito si Edward and si Demon Kite ay nakuha na. Okay! Pero yung goat ay sumama na. Dalawa na kagad napatumba. Tumama na rin yung bangka. Tamang normal hits lamang ang mga miyembro ng TL. Kailangan ng umatras dito ni Light pero sumasama pa rin ang TL. At ang Stampede ay buhay na. 3 mapapatumba. Ito yung ito yung magandang macro yung pina-force mo yung kalaban mo na gawin itong simpleng bagay nito. Like for example, yung kick ni JP, it forced out the Yuzong ult. So when Cartesi came around, wala masyadong threat onto the Yi Sun-shin. So Sanford was willing to commit to the front lines. Tinangke niya yung mga bala mula kay Dominguez. Yes, they missed out on the Lord, but now they get the map back. And again, remember, this first Lord, they can just kill. Kasi namatay yung ibang members ng Aurora Gaming PH. They cannot use this Lord. And they buy another set of time for Cartesi to farm up. Yun nga, hihinga na naman. Ayan, nandun na nga sa farming space dito ng Aurora si Carlito. Yung Lord ay nasa itaas pa rin naman. Aabot pa ata yung next wave. Ayan, yung makakapal na wave ay aabot pa rin naman para dito sa Aurora. Pero kailangan nilang protektahan eh. Again, hindi nila pwedeng puntahan yung Yi Sun-shin sa baba. Kasi pag pinuntahan nila yan, patay yung Lord. And either way, wala silang makukuha dito for Aurora. Oo. Team Liquid constantly splitting the map. And Aurora feels like they have nowhere to go. Even Sanji zoning 2 heroes in the mid lane alone by himself. Grabe. Dinadaan talaga sa pindutan na dito at macro ng Team Liquid. Tama ka dun eh. Medyo hati ang Aurora Gaming kasi yung lineup din nila ay masasabi ko na design pagka magkakasama, kailangan magkasama sila. Kailangan may duo-duo dito eh. Light and Doming, dapat magkasama. Si Yue, aalalay din. Pero kasi yung Team Liquid pwede nilang gawin ito. Even si Sanji nga eh. Punta siya sa baba, poke lang niya. Pero si JP, oh my Nako goodness! po. Yung Jeet Kondo, na-cancel pa yung roll. Sakto. Pinindot pa yung retry. Ganun ka-committed dito yung Liquid. And look at Sanji. Again, pag nakita niya yung Granger dito, baka bagsakan niya. Pero nauuna si Edward. Sabi niya, protect todo. Yung Granger, ayun na. Si Yue na lang, sige. Actually, kahit sino nga sa dalawa na yun, pwedeng bagsakan eh. Dito na yung Sanji, mga marksman. Alam mo naman pag Parsa, tuwan-tuwa yan pag may marksman eh. Oo. Diba? Yung range na napakataas. And TL ngayon. Man, yung top lane. Yung top lane na naman ako po. Mababaliw yung Aurora dito. Parang ang gusto nila, guys, pwede ba lumabang kayo sa amin?
Yung Liquid, hindi. Split motion lang. Ayaw talaga labanan eh, no? Ayaw labanan eh. Alam mo, kung ikukumpara natin yung unang laban kasi ng Aurora at saka TL, may timing din na ginawa ang Team Liquid, no? Oo. Inalam nila kung kailan ba yung rightest moment na lalaban tayo. Ginagano na naman nila. Ginagano na naman. Mas mabilis yung game na yun kasi if I'm not mistaken, they had a... May Lee Sun kasi Shin yun. din. May Ah, Louis. yun. So meron silang pang cross-map play. Oo. But this time around, they really have to constantly split the map against Aurora. And even though Aurora Gaming, they're doing the right things. No? They're grouping up, may Yep. pang-protect na sila ng Granger, and they can force fights. Ang problema, dinadodge sila ng Team Liquid. Ayaw labanan, no? Kumbaga, naghahamon ng away dito ang Aurora Gaming. Ayoko. Hindi kami sabi nga ni Manny Pac, pre, masama nakikipag-away. Tama naman. Diba? May tamang away kasi. May Tama. tamang away. Lalo yung pag may pinaglalabang ka. Ayan. Kunwari, mga Lord, Ayan. yung mga turtles, Turtles, slow oh. push. Ayun, di ba? Hawak ng Liquid yung slow push up. Actually, hindi. Naka-reset. Oo nga. So, Aurora, meron silang space. Pero sila mag-force ang team pa dito once na magpakita yung Lee Sun Shin. Ayan, nagpakita na sa itaas. May ideya na dito ang Aurora, pero naghihiwa-hiwalay din ang Team Liquid. Tinan mo naman, pre. Nakakabaliw kasi, men, kung ikaw yung Aurora, i-expect mo, okay, Yan, wala laban tayong na. lumaban sa Lord. Pag silip nila sa Lord, wala si JP, wala si Sanji, si Sanford lang yung kita nila, men. Ba't walang tao dito sa Lord? Tapos nagulat sila, sabi niya, uy, may choke sa kaliwa. Hindi niya naman pwede sa tanya, nasa kanan yung kakampi niya. Yan naman tuloy-tuloy. Si Oheb, di ba, binugaw dun sa taas. Sabi niya, pre, ako naman dito sa baba. Slow push ko Oo. naman tong baba. Ayun na. Medyo naguguluhan na sila. Pero sabi ni Sanford, sasaluhin ko lang yung damage dito ng Aurora. Fed with Urge mula kay Sanji. Yung Uranus lang kasi nakikita nila, men. Ayaw magpakita ng ibang members. Ang problema kasi, makunat pa sa gulong ng truck yan, pre. Oo. Bumabalik lang yung buhay niya. Pag inampas-ampas, din mo naman. Ayun, nawala na lahat ng effort nila kanina. Oo, yan na. Na-slow push yung taas. May Yeah. mababasad pa nga ito ng TL. Men, dinadaan sa kaalawan ng macro, Oo, boss. macro ng Liquid. Again, tama naman yung macro ng Aurora. It's just that it's hard to force a fight against Uranus. Oo. Kumbaga pag inubos mo natin spell mo, purify, dash out. Tapos 5 seconds later, full HP na naman siya. Ang hirap nito. Si JP sa likod, ah. Uy, Ginas Carl. May idea ba sila na nasa likuran si JP? Wala ata Oy, sila. oy, 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 oy! Kita na sila dito, 14K yung Edward, buhay ni Edward! Lord. Ano yung Black Dragon form na nagamit? Pwede fine, nabitawan dito kay Carl. Umatras siya dito habang Oh, the wall! sinasal lang. Pwede siya yung nagamit na rin ni Sanji. Oh. At si Edward ay namatay! Carlito makakuha ng Lord. Kailangan nata mag-atras. Hindi, sabi ng Aurora, ilaban na natin. Nakuha na si Dominic ng isang kill. At si Light ay mamamaalam din sa kamay ni Sanji. Dalawa para kay Dominic. Dalawa na lang ang natitira para sa Aurora. And ang Team Liquid ang nagwagi sa Lord na yon. Pare, grabe yung patience ni Carl, men. Wow. Alam niya, nakita siya ni Edward dun Oo. sa bush. Sabi niya, naglakad siya palabas. Sinuntok niya yung Yuzong, tapos akala ni Edward free kill na. Alam mo ginawa ni Carl? Hindi siya nag-dash. Hindi nga eh. Tinangki niya yung buong Petrify first kill kasi ano yun eh, parang Lancelot yun eh. Kapag yung Yuzong, tinayuan mo lang, basta hindi ka tatamaan ng first kill sa dulo, Oo. hindi mahapdi yun. So sabi ni Carl, sasalohin ko lahat yan. Pag nagamit mo na yung second skill mo, tsaka ako magka-dash. Oo. So pag-dash niya, nagtago sa bush yung YSS, syempre kung ikaw si Edward, di mo nakakabulin yun eh. Kailangan mo na bumalik sa Lord. Oo. Maganda yung pader ni Light though, naharangan yung YSS. Kaso ang laki pa ng HP ng Lord. Oo. Pagdating ni Carl sa Lord, meron pa siyang barko. Oo. Pinatay niya yung backshot. Oh my goodness. Aurora Gaming, medyo nangapa sila dun sa ginawa ng CL. Biglang lobos sa 3,000 ang kalamangan. Kanina naglalaro lang to sa mga 200. Umabot ng 1,000. Ngayon 3,000 na para sa TL. Hindi naman nabasag yung base turret dun sa may top lane. Luckily para dito sa Aurora. Yeah. Pero uulit-ulitin lang ang rinse and repeat. Rinse lang and to, pre. repeat, men. Ganyan ang nature ng macro. Unless you find a different way to solve it, kung same lang yung papakita ng Aurora PH, same yung magiging resulta. Look at Ayan, this oh. again. Ayan o, tinangke niya yung buong combo Oo. nung YZ. Ganda nung pader, however, nakarangan yung YSS. And bigay ito si Lightman, nakita niya si Carl Easy, tech charge flicker, kaso it was late. And Team Liquid, again, it's just, parang na-master na nila, men, na pag medyo mabilis maglaro yung kalaban, pwede natin pabagalin. Kasi, kumaga, naka-panic mode yung Aurora. Kailangan nilang hanapin yung Lee Sun Shin. Oo. Lalo na bumababa yung buhay ng Lord, di ba? Medyo nakakapaning nga naman talaga yon. Kailangan, siguro kailangan iwasan na ng Aurora Gaming yung mga ganon. Well, andyan naman si Demon Knight. Kaya lang kasi Yeah. kung iisipin mo, ang bilis umikot ni Demon Knight, pero hindi naman siya pwede magpakita basta-basta. Yep. Di ba? Dahil, kunyari, nag-slow po siya sa may top lane, may ideya ang Team Liquid kung saan na sila patungo. Yeah. Kailangan nila pumili ng target, honestly. Like, at this point, if you're Aurora, might as well force something out of the Cho and the Pharsa. Kasi, constantly, kapag hinahabol nila yung Uranus,
binabaliw sila ni JP tsaka ni Sanji. And ang kinaganda dito sa dalawang heroes na to is that they have low cooldown spells. So the way to solve that is kill them. Honestly, tanggalin mo yung mga heroes na nakakagulo sa'yo, and then you will have access to the YSS, to the Uranus. But even then, that's hard kasi if we look at the composition of Aurora PH, they have to commit to tech charge. Hindi pwedeng gamitin yung Petrify to kill Cho. Hindi pwedeng bangkay lang ni Baksha kasi dadodge lang yan ng ni JP, as we saw earlier, na ina-knock up lang siya. So, heavy commitment to for Aurora PH. But I think that's the way to go. Kasi Team Liquid, the way to play this game much faster is to slow it down. Kapag bumabagal yung team fight, naka-panic mode ang Aurora. Ang hirap na ito. Alam mo kung iisipin mo, wala talagang technically tutunaw dito kay Sanford eh. Guguluhin lang sila na to. Walang instant kill. Puro continuous to. Yeah. Palis na naman yung dalawa. Sabi nila, guys, papunta yung back siya. Wala magpapakita rin sa Lord na to. And kung ikaw yung Aurora, man, mababaliw ka kasi yung lineup mo, hindi kayang i-burst yung Lord. At alam ng Team Liquid yun. Kaya, alam mo yun, confident ka na, wala magpapakita sa Lord. Kahit si JP lang dyan. Vision lang, hindi nila ma-burst yan. Okay, sa itaas na naman, si Oheb. Hindi nila kita yung YSS. Push. Wala silang ideya kung nasa ng YSS. Ayun, nakita na rin naman. Uy, sumasakit na rin yung mga pana dito ni Cardizia. Ay, naku po, walang tinamaan yung deck charge. Pagkakataon na ata dito ng Team Liquid. At aatrasin muna ito si Sanford. Sa kabilang bahagi naman, nagkakaroon ng habulan sa ibaba. Edward! Naku po si Edward. At pupuntahan na rin siya dito ni Cardizia. At makukuha si Edward. Naku po, 4v pa ba laban? Ito yung sinasabi ko, man, pinapabagan nila yung Lord. 50-50 Demon Kite between Cardizia, pero yung sipa! Wala kay JP preventing Demon Kite from stealing the Lord. Napakagandang huli, sana malaki lang, pero napatayin nila si Sanford ng numero sa Sky Piercer. Cardizia, however, tutumba rin. Aurora, they wanna fight back. Kung hindi natin makukuha yung Lord, kunin natin yung Liquid. Vengeance, but shutdown is there for Demon Kite. Triple kill for the Granger. Oh my goodness, nadagdagan ang stock ng Piercer dito ni Dominkite and masayang-masaya sila And sa the ball? kanilang nakuha. May pagkakataon pa pero mayroon Fended Earthstrike para kay Sanji. Medyo mahirap ata itulak ito. Pwede sila mag-buy time. Ganun na nga ang ginagawa ni JP. Lord ay nasa itaas sa bahagi. Mababa pa naman ang dead timer. Men, dapat nga, di na tinututukan ng camera yan. Wala mangyayari dyan. Wala mangyayari dyan. So kailangan dumepensa ng Aurora Gaming PH. Good punish mula sa Aurora though. Ganda. Like after the Lord fight, alam nila, okay, walang purify yung Uranus. And nag-dash in si Carmen sa harap niya. No. And again, pag Filipino team sa kalaban mo, yung mga ganun bagay na mapunish yun eh. Kahit ay, maliit na dash lang. Pagka-dash ni Carl TZ, nahampas siya ng Grok. And umulan ng bala mula kay Dominkite. But again, that Lordance was nasty from Team Liquid. They slowed down the team fight here for Aurora. And ayun, yung pala, pangalawang round pala ng tech charge. Hindi pala Mighty Swing, tech charge pala yung pumatay dito kay Carl TZ. Again, good punish mula sa Aurora. And ito yung gusto mo eh. Kung di mo makukuha yung Lord, patayin mo na lang yung kalaban mo. At least di magamit yung Lord. Tama. And dito magaling talaga ang Aurora. Nakita naman natin even nung regular season ng Season 16 ng MPL, gustong-gusto nila yung mga ganito eh. Palitan sa Lord. Sige, hindi namin makuha. Kuha na lang kami ng mga hero. May mga punto pa nga na natatapos nila yung laro kahit wala sa kanila yung Lord. Yeah. So kailangang ingatan din. Lalo na itong taong ito. Si Dominkite na may 16 stacks na sa kanyang Piercer. At mag-1,000 na yung kanyang passive dito. Only Rhapsody na yan. Baril-baril na to. Tsaka gusto ko yung ideology ng itemization niya rito, man. Hindi niya kailangan ng Wind of Nature, ng Sea Halberd. Kasi hindi nga pwede sa kanila yung matagalang clash. Kailangan, pag na-stun ng konti sila Sanford, sila Oheb, kahit sino man yan, mapatayin niya kagad. Kasi, kahit may Sea Halberd ka, pag yaman kayo nakalabas, 5 seconds later, promise, full HP yan. Walang pa kasi naramdaman mo yan eh. Oo nga eh. Wait lang ha. Purify? Sila dito, medyo napalalim ata. Natamaan si Sanji din, napagamit at napop yung kanyang Ibertal. Defender siya nabitawan. At si Edward ngayon ay makakakuha ng kill. Petrify! Para dito kay Carlito. Napatakas siya with the Traceless. Pero biglang baba ang kanyang buhay. Tuloy-tuloy pa rin dito ang Aurora. Pero sila mag-reset, walang red risk card. Alam nila walang red risk card. They have a window now. There's no Farsa. Ito na. Yung hinihintay ng Aurora. Wala yung makukulit na Farsa. Wala rin siyang Purify. Wala rin Flicker si JP. This should be an easy Lord for Aurora. But Team Liquid, they're still gonna try. Sanford, nagbibigay siya ng vision dito sa Lord Pit laban sa Aurora. Cartizzi to. Maharap ng flank play with the YSS. He's gonna have retry in 3 seconds. JP. Andito siya sa Lord Pit. Hindi nila kita yung YSS, men. Wala. Ang layo na vision. Ngayon, kita na nila. Ayan na, nagpakita na ha. 50-50. Kick! Hawak-hawak, sakto yung knock-up. Kick! At oh! kahit ang magwawagi sa Lord,
tuloy-tuloy na ang pagbaril dito ni Domeng Kite. Ngayon si JP may ipit sa tatlo. Shunpo na lang. Sabay tapak ng Cyclone Eye. Pero maghahabol pa rin dito ang Aurora PH. UA makakakuha ng kill. Dalawang tumumba. Tatlong natitira sa Team Liquid. Parang delikado ata to ah. Golden opportunity for Aurora to take that Lord. Even though the force was there, the kick was there. Yung no. tech charge ni Lightman, napigilan si Carteezy. No. Lumipad yung Yison Shin. And now, there's a Lord marching in at the middle lane. Aurora, they can actually push the base. Wala si Oheb. Si Sanford at si Sanji na lang ang dead defense sa Team Liquid. Losing that team fight. Hindi nila makat yung wave. Sinabol nila yung Farsa. May cannon pang natitira. Oh, no. Can Sanford defend? The CC immunity is not enough as Aurora exacts revenge and takes game 1. Napakagandang pagbawi mula sa Aurora Gaming. Din, hindi sila nagpakain sa macro. Sige, inyo na ang macro. Slow push na ng slow push. Hindi man namin makuha yan, Lord. Kukunin na lang namin kayo. It was indeed a good start for Aurora Gaming PH. Winning against Team Liquid sa hinaba-haba ng panahon na nagtapat itong dalawang teams na to. Ngayon natin nakita ulit ang Aurora Gaming na pumalag early on.